he comes in glory by and by. What a song of praise will be outpoured when he comes in glory by and by. How sweet will be, how sweet will be when he comes again in the scarlet sky. What joy it will be, what joy it will be when he comes in glory by and by. We will have our robes all white as snow when he comes in glory by and by. Oh, be ready with the Lord to go when he comes in glory by and by. How sweet will be, how sweet will be when he comes again in the scarlet sky. What joy it will be, what joy it will be when he comes in glory by and by. I am longing for that happy day when he comes in glory by and by. For with him I hope to soar away when he comes in glory by and by. How sweet will be, how sweet will be when he comes again in the scarlet sky. What joy it will be, what joy it will be when he comes in glory by and by. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. We bore the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Though they are slighting him, still he is waiting, waiting. 7 o'clock na po, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat na naririto ngayon sa ating C4 Hope Meeting virtual. Welcome po sa bawat isa at available din po ang ating Hope Meeting via Facebook Live. Masaya po kami na muli namin kayong makita at makasama sa ating gawain. Ako po si Ate Cheryl, ang inyong lingkod ngayong gabi. Palaging kagalakan po sa amin na bawat linggo tayo ay magkakasama isang oras na merong awit, patotoo at mensahe ang hatid ng ating gawain. Purihin po ang Panginoon sa ating mga kapatid na walang sawang nagpapasa ng link, kaya palagi po tayong nagkakaroon ng bisita. Ipinapasa nyo ito sa inyong mga mahal sa buhay, bagong nakikilala, at sa inyong mga katrabaho. Kaya naman kung bisita po kayo ngayon, hamon po namin na kung kayo po ay mapapagpala sa inyong mapapakinggan, makiisa po kayo sa pag-send ng ating link upang mas marami pa ang makapakinig ng mabuting balita na hatid ng ating Hope Meeting. Pwede niyo po itong mabalikan at mapakinggan ang ating mga nagdaang gawain. Pinopost po natin yan sa ating C4 Hope Meetings group. Yan ang pangalan po ng ating group. Pwede rin po kayong mag-comment, pwede po kayong magtanong, at ang inyong prayer request, kagalakan po na isama namin kayo sa aming pananalangin. Magkakaroon po ulit tayo ng breakout sessions after po ng ating gawain. Kaya salamat po sa ating mga kapatid na nakikiisa sa gawain na ito. Palagi po tayo nagsisimula sa pagbasa ng kanyang mga salita. Sinasabi po sa aklat ng Hebreo, kabanatang 6, mga talatang 18 hanggang 19, hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Hinihilingan ko po ang ating Kuya Lito Aguinaldo para sa kanyang pagbati. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome muli sa ating virtual Hope Meeting at nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon sa isang araw na patuloy na pag-iingat niya sa atin, kalakasan. Salamat po muli at nagpapasalamat din tayo sa ating
mga tagapangunang elder, maging yung ating mga tech support, mga partner churches, at sa mga patuloy na nakikibahagi sa gabing ito. Hangad ko po na patuloy na ihanda ang ating mga sarili, isip sa ating pakikinig sa mensahe ng salita ng Diyos ngayong gabi. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kuya Lito, sa iyong pagbati. Sa pagkakataong ito, nais ko pong ibahagi, ano nga po ba yung Hope Meeting? Bakit tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? Hope po stands for Household Opportunities, Presentation, and Experience. At ang C for Hope Meeting po ay una, naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. Ikalawa, maibahagi ang galak na nadarama dahil lamang po sa biyaya ng ating Panginoon. At ikatlo, layunin po nito na mahamon ng bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kahit wala pong kaming ibang naisin, kundi ang bawat isa na naririto ay tunay na mahamon. Tayo po ay magpatuloy, awitin po natin, kung alam niyo po, sumabay po kayo sa inyong mga tahanan, siyasatin mo, Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, lumululong sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Amen. Salamat sa napakagandang mensahe ng awit. Salamat sa kanyang biyaya at kapatawaran na ibinigay sa atin. Ngayon naman, makakapakinig po tayo ng patotoo mula sa isang kapatid, Sarah Haurige, at susundan po ng handog na awit ni Ashley Aguinaldo. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po si Sarah at isang pribilehiyo ang makapaglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng aking patotoo.
Tulad ng marami, lumaki rin ako sa Kristiyanong pamilya, umattend sa Sunday School at Daily Vacation Bible School o DVBS, nakadalo rin sa mga camp, regular na sumisimba at naging bahagi ng iba't ibang small groups sa loob at labas ng iglesia. Bata pa lang ako ay pinakilala na ang Panginoong Hesus sa akin. Akala ko noon, kapag kasama na ako sa pamilyang kumikilala kay Kristo, ako rin ay ligtas na mula sa parusa ng Diyos. Bago matapos ng elementarya, may nakapagsabi sa akin na ang panalangin ng pagtanggap daw sa Panginoong Hesus ang susi para ako'y maligtas. Pinanghawakan ko ito at ibinahagi sa mga naging kaklase ko noong high school. Ngunit, paglipas ng mga panahon, mas lalo kong naiintindihan na ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa pagsambit ng scripted na panalangin. Ang kaligtasan ding ito ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng pagiging aktibo sa church at sa mga ministeryo na sa aking kalooban noon ay pwede nang iharap sa Diyos. Mali ako. Ang lahat pala ng ito ay hindi maipagmamalaki sa Panginoon. Sa pagdaan ng mga panahon, nagkaloob ang Diyos ng mga opportunities na makilala ko siya nang higit pa kaysa sa pagkakakilala ko sa Kanya noon. Nakapag-aral ako sa Abcop Christian Theological School o ACTS at napabilang sa maliit na grupo ng mga kabataang tumatayo at marunong ipaglaban ang turo ng Biblia. Doon ko unti-unting natutunan at nakita ang sarili bilang makasalanan na nangangailangan ng tulong at tagapagligtas, na ang kaligtasang ito ay makakamit sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus na siya lamang ang tanging daan. Sa panahon ding iyon, isinuko ko at binitawan ang ibang turo o pahayag na hindi ayon sa Biblia. Nagtapos ako noon sa ACTS, ngunit nawala ang disiplina sa pag-aaral ng salita ng Diyos kalaunan. Para akong nakikipag-tug of war sa pagiging tamad at pagiging masipag sa pagbabasa ng Biblia. Struggle po talaga. Salamat sa Diyos. Binigyan niya ako ng pagnanais na magpatuloy sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Gayun din, nagpapasalamat ako sa pagkakataon na makipag-aralan sa inyo, mga kamag-aral sa USBCCI. Ito ang binabanggit sa Pilipos 2 verse 13. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Tunay na wala akong dapat ipagmalaki sa kanyang harapan dahil kahit ang desire ko na hanapin siya ay sa kanyang biyaya nagmumula. Sa ngayon, ako po ay patuloy na nakikipaglaban sa kasalanan at nagsisikap na makasunod sa kanyang kalooban. Papuri po sa Panginoon. Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Wala nang papantay sa kabutihan mo.
Amen. Maraming salamat sa ating mga kapatid. Kay kapatid na Sara, tunay na mabiyaya at mabuti ang Panginoon sa iyong buhay. Salamat sa iyong pagmiministeryo. Salamat din sa handog na awit, Ashley. Tunay na napakaganda ng tinig at mensahe ng iyong inawit. Ngayon po ay handa natin ang ating puso at isip para makinig ng mensahe sa gabing ito. Muli po ipagpaumanhin ninyo po na recording ang ating mapapakinggan. Pangungunahan muna tayo ni Kuya Onin para po tayo manalangin, saka po namin ipe-pray. Sige po, tayo po ay manalangin. Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay magkakasama sa ating pong Hope Meeting ngayong gabi. Samahan po ninyo ako sa pananalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, walang katulad, walang kapantay. Kayo po ang may-ari ng langit at lupa. Kayo rin ang may likha sa amin pong mga buhay. At kayo po ang may-ari po nito. Ito ay pahiram po ninyo sa amin. Kaya marapat lamang Panginoon na kami po ay masumpungan po ninyo na patuloy na nagtatapat sa paglilingkod at pagpapagamit sa inyo pong ministeryo. Salamat din po sa mga patotoo ng aming mga kapatid at handog na awit. Tunay po na nagiging hamon sa bawat isa po sa amin na kami, Panginoon, ay maging masigasig sa pag-aaral ng iyo pong salita, pakikibahagi sa pag-aaral na ginagawa po sa aming komunidad. Salamat din po na ngayong gabi, maaari po naming idulog po sa inyo ang kalagayan po ni Kuya Rex sa kanya pong kalusugan. Salamat po sa natapos na cranial MRI kanina at bukas po o sa Sabado ay babalik po siya sa Batangas para po sa pangatlong session ng chelation. Dalangin po namin Panginoon, makatulong po ang mga ginagawang ito na medication po sa kanya at patuloy po niyang maranasan ang inyo pong mayamang pagpapagaling, kaginawahan sa kanya pong pisikal na katawan. Salamat din po sa mga provision na ipinagkakalob mo po sa kanilang buong pamilya. Ano man po mga pag-aalala sa kanilang pong pamilya, patuloy mo po silang samahan, lalo po kay Ate Chen, kay Rain at kay Ian, kay Raha, sa buong Mendoza family. Sasamahan po ninyo sila at kayo po ang patuloy na magkakaloob ng karunungan lalo po sa mga pagdidesisyon. Ganon din po, Panginoon, aming inilalapit si Baby Gavin na ngayon po ay nakakumpine pa rin sa ospital. Hiling po namin, O Diyos, ang mayamang pagpapagaling niyo po sa bata po na ito. Maranasan niya po ang iyong mayamang pagpapagaling at kaginawahan sa kanya pong pisikal na katawan. Sa kanyang murang edad, Panginoon, samahan mo po siya, maging ang kanilang mga magulang mahal sa buhay, patuloy na anumang alalahanin, lalo pong umasa at magtiwala sa inyo pong dakilang magagawa. Ganon din po aming idinudulog si Racy. Salamat po Panginoon na siya po ay nakalabas na ng ospital. Patuloy na pagpapalakas sa kanya pong pisikal na katawan. Dalangin din po namin ang iyong mayamang pagsama sa kanya, lalo po sa kanyang nararamdaman, maging sa kanyang mga magulang na nag-aalaga po sa kanya. Salamat din sa mga doktor na tumingin po sa kanya. Panginoon, hiling po namin ang mayamang pagpapagaling niyo po sa kanya. Amin din pong idinudulog si Ate Leslie Muti na ngayon po ay nahihirapan din po sa kanyang pakiramdam, hindi po maganda ang kanyang pakiramdam. Dalahin din po namin, Panginoon, ang kagalingan sa kanya pong karamdaman na ito. Sasamahan mo din po siya, Panginoon, lalo si Kuya Ray, si Ate Leslie, maging ang kanilang buong pamilya, maging kay Ate Ray na kasama po namin dito sa Bicol. Pagpalaan niyo po ang buong komunidad ng C4, mga tagapanguna, ang mga ginagamit po ninyong mga anak po at lingkod ninyo sa inyong ubasan, patuloy na sasamahan po ninyo ang bawat isa po sa amin. Ganon din po ang mga pamilya, anuman po yung mga kinaharap na hamon sa relasyon, maging sa mga pangangailangang pinansyal, sa mga karamdaman, Panginoon, hiling po namin ang inyong mayamang pagsama sa bawat isa na mayroon pong mga kinaharap na mga hamon sa kanila pong pamilya. Salamat po sa gabing ito. Samahan po ninyo kami sa aming pakikinig ng inyong pong salita. Kayo po ang manguna sa amin. Ito po ang aming sama-samang hiling at panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Kagalakan po para sa atin ang sama-sama
na tignan ang banal na salita ng Diyos. Nais ko pong pasimulan sa pamamagitan po ng pagbanggit sa atin pong tema para po sa taon po na ito, ang Focusing on Christ's Call and Christ's Assurance for the Church. Hindi lamang ang Panginoong Hesukristo ang siyang kinikilala natin bilang pastol na tumatawag. Kinakailangan po nating maunawaan na ang pastol na nag-iisang tagapagligtas si Jesus ay siya din po ang salita na noon pa man ay kasama na ng Diyos. Sabi po doon sa Juan, Kabanatang 1, sa pasimula ay nandun ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sila po ay iisang likas. At ang Panginoong Jesucristo ay ang salitang makapangyarihan, walang anumang nalalang nang hindi sa pamamagitan niya. Ang Panginoong Jesucristo ay salita na nagkatawang tao at siya po ay tinanggihan ng kanyang bayan, ng mga Hudyo. Hindi po siya kinilala. In fact, alam po natin ang naging pangyayari, siya po ay ipinako sa krus, namatay po siya sa krus, pero siya ay nabuhay na mag-uli. Ginawa po ang pagtanggi sa kanilang manlilikha nito pong mga Hudyo. At maging ang mga hentil ay guilty din sapagkat sila po ay naging instrumento. Ang mga kawal Romano ay naging instrumento upang ang Panginoong Jesucristo ay pahirapan at patayin. Pero sa kabila noon, ang Panginoon ay punong-puno ng pag-ibig at habag at siya ay punong-puno ng kapangyarihan. Hindi siya nanatiling patay, siya ay muling nabuhay at inutusan ng kanyang mga alagad na dalhin ang kanyang banal na salita, gawing alagad niya ang lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. At meron po tayong katiyakan na hindi lamang nag-iisang tagapagligtas ang ating dakilang pastol na si Jesus. Siya din po ay tumitiyak para sa atin na tayo po ay kanyang tutulungan, sasamahan at patatatagin hanggang sa kanyang muling pagbabalik. At dahil po doon, panatag tayo. Bakit? Sapagkat ang ating pong taglay na kapangyarihan ay hindi po mula sa kapangyarihan ng sino mang tao. Ang taglay nating kapangyarihan ay kapangyarihang mula sa Diyos. At opo, ngayong gabi, nais po nating bigyang diin ang katotohanan. Mayroong Diyos at ang Diyos ay lumikha sa atin. Siya ay Diyos na mayroong karapatan at isang kamangmangan na hindi kilalanin ang Diyos na buhay. Kaya po, sa gabing ito, nais ko pong pasimulan sa pamamagitan ng pagbasa ng isang talata mula po sa Biblia. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 3, talatang 5 hanggang 8, ganito po ang ating masusumpungan. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala. Huwag kang mananalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya ay iyong kilalanin. Itutuwid niya ang iyong mga landasin. Huwag kang magpapakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon. At sa kasamaan ay lumayo ka. Ito ay magiging kagalingan sa laman mo at kaginhawahan sa iyong mga buto. Mula po sa salin ng ang Biblia, Kawikaan, Kabanatang 3, talatang 5 hanggang 8. Isang napaka-pamilyar na grupo ng mga talata mula sa Lumang Tipan na punong-puno ng katotohanan. Huwag magtiwala, huwag manangan sa sariling karunungan. At dapat daw po ay kilalanin si Yahweh, ang nag-iisang Diyos na buhay. Ngayong gabi, titignan po natin ang pagkilala sa Diyos at ang pagtitiwala sa Diyos. Napakahalaga na atin pong masagot ang katanungan na meron ba talagang Diyos? Totoo ba na merong Diyos? Kaya nga po ang ating paksa sa gabing ito, ang kamangmangan ng hindi pagkilala sa Diyos.
Dahil alam po ninyo, sa atin pong kapanahunan, meron po talaga na hindi naniniwala na merong Diyos. Lagi nilang tanong, totoo ba merong Diyos? Ano ho? Totoo ba na merong isang lumikha ng lahat, na merong walang hanggang kapangyarihan? Diyos na nakaalam ng lahat ng pangyayari? Ano po? Na nasa lahat ng dako? Meron bang Diyos na lumikha ng lahat ng ito at sinasabing mabuti o nagmamahal, o ang Diyos na ito ay hindi naman totoo? Kasi kung totoo ang Diyos, bakit pinapayagan niya ang mga hindi magagandang pangyayari sa buhay ng tao? Nasaan siya sa mga panahon ng kahirapan, sa panahon ng karamdaman? Nasaan siya kapag mayroong naaapi? Para hindi yata totoo na mayroong Diyos. Alam po ninyo, mahirap pagtiwalaan ang hindi naman natin kinikilala at pinaniniwalaan. Kaya po, kung hindi naniniwala ang isang tao sa Diyos, wala po siyang pagtitiwalaan na Diyos. At napakahalaga po na masumpungan natin ang katotohanan mula sa Biblia. Sapagkat sa ating panahon, marami po yung tinatawag ng mga atheist. Yun pong mga hindi naniniwala sa Diyos. At sila po ay nagpapakilala na sila po ay talagang marurunong, na sila po ay merong mga argumento at patunay na talaga namang wala ikang Diyos. At marami po sa kanila ay mahilig sa mga pag-uusap na papatunayan na walang Diyos at isa daw kamangmangan ang maniwala sa Diyos. Higit pa po dito, gusto rin nating talakayin ngayong gabi, meron po namang mga tinatawag din na practical atheist. Yun pong mga naniniwala umano sa Diyos, subalit yung kanila pong pamumuhay ay hindi naman nagpapakita ng banal na pagkatakot at pagpapasakop sa Diyos na sinasabi nilang nandiyan. Kaya po, nakababahala ang ganito pong kalalagayan. Naniniwala na may Diyos pero walang takot na labagin ang salita ng Diyos at sila po ay hindi po kumikilala sa otoridad ng Diyos sa kanilang buhay. Ito man ay isa rin pong kamangmangan. Nakakabahala din maging ang statistics. Ano po? Gusto nating tignan. Dito po makikita natin ang ilan pong recorded na mga statistics. Ang una po, sinasabi, meron daw pong 450 hanggang 500 milyong atheist sa buong mundo. Napakarami. 450 hanggang 500 milyon na mga hindi naniniwala sa Diyos. Ito po ay noong taon lamang na 2020. Pangalawa, makikita din po natin na 7% po ito ng populasyon sa buong mundo. Malaki-laki din. At doon daw po sa China, yung pinakamarami sapagkat mayroong 200 million na hindi naniniwala na mayroon pong Diyos ng mga Chinese. Dito naman po sa Pilipinas, pag tinignan po ang porsyento, 90% ay relihiyoso. So, ibig sabihin, meron pong kinabibilangang relihiyon, maaari sila'y nananalangin, may pinupuntahan at kaanib sila na simbahan, 90%. Pero alam po natin na hindi naman po porke relihiyoso ay meron pong banal na pagkatakot sa Diyos. Yun na nga po yung tinatawag natin ng mga practical atheist na atin pong tatalakayin din ngayong gabi. At yun pong 10% ay mga atheist. Ayon po sa National Statistics Office o NSO, ngayon pa PSA, noon pong taong 2010, 73,252 na mga Pilipino. Yun pong may lakas na po ng loob na kapag, alam po nyo, dun po sa PSA o National Statistics Office ay meron pong mga forms na sinasagutan kung bibinyagan, ikakasal, at sinasagutan ng mga forms na ito, meron pong 73,252 na mga Pilipino
na doon po sa tanong na ano ang kanyang religious affiliation, sinabi po niyang wala. At tira ba isang matapang na pagpapahayag na siya hindi naniniwala sa Diyos. At eto pa po, ano po, sa tanong na sino ba mas matatalino, yun bang mga hindi naniniwala sa Diyos, yung mga atheist o ang mga Kristiyano? Ano, pinaghahambing daw. At sa paghahambing daw po, ayon sa research, ano po, overall, the research found that atheists perform better than religious participants even when demographic factors like age and education were taken into consideration. Ayon daw po sa research, mas magagaling. Ano po? At mukhang mas matatalino, yun po mga hindi naniniwala sa Diyos. At ito nga po yung kanilang ipinamamarali. Ano ho? Mangmang daw po yung mga naniniwala na meron Diyos kasi hindi lang maipaliwanag ang iba't ibang mga pangyayari sa buhay, kaya kumikilala sa isang makapangyarihang Diyos. At ito pa po yung sabi, the average IQ of atheists was 6 points higher than the average IQ of non-atheist. So mas matatalino daw po ayon sa research. Ano po? At pagkatapos, susundan po nila yan ng mga pagpapakilala sa ilan pong mga maimpluwensyang mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Una po dito, si Charles Darwin na siya pong masasabi na pinagmulan po noong evolution theory. Ano po, yung hindi naniniwala sa Diyos at naniniwala po na walang lumikha, na lahat po ay nanggaling at nagmula doon sa tinatawag po na proseso ng evolution. Sabi po ni Charles Darwin, I am sorry to have to inform you that I do not believe in the Bible as a divine revelation, and therefore not in Jesus Christ as the Son of God. Hindi siya naniniwala sa Biblia, hindi siya naniniwala kay Kristo, hindi siya naniniwala sa Diyos. At isa pa pong sikat na inventor, ano po? Ito pong si Thomas Edison. Ang sabi po niya, I have never seen a slightest scientific proof of the religious theories of heaven and hell, of future life for individuals, or of a personal God. Kinikilala po itong si Thomas Edison, ano, na matalinong tao, inventor, at sinabi po niya, wala akong makitang pruwebang scientifico para paniwalaan itong mga teoryang itinuturo ng mga relihiyoso tulad ng langit at impyerno. Ano po? Sinasabi po niya na pati yun pong personal na Diyos, ano po, na manlilika, hindi po niya makita kung bakit ito ay paniniwalaan. Hindi lamang po ay matatalinong tao, mga scholar, mga inventor na kagaya po nitong si Thomas Edison o kaya po ay si Charles Darwin na kinikilalang mga scholar, ano po. Kundi kahit po yung mga sikat na mga artista at mga mayayaman. Si George Clooney ay meron din pong matapang na papahayag, ano po. Sabi po niya, I don't believe in heaven and hell. I don't know if I believe in God. Hindi daw niya alam kung naniniwala siya na mayroong Diyos, pero hindi siya naniniwala na mayroong langit at may impyerno. All I know is that as an individual, I won't allow this life, the only thing I know to exist, to be wasted. Sabi, hindi ko alam yan kung may langit, may impyerno, o kahit pa kung mayroong Diyos. Ang alam ko lang, hindi dapat sayangin ang buhay na meron dito sa lupa. Nais nating sabihin, pag hindi mo nakilala ang manlilikha, ang iyong manlalalang, sayang ang iyong existence dito sa lupa. Kahabag-habag ang tao na ito. Ano po? At ito po, hinangaan ng lahat, ano po, nung aming kapanahunan, sikat na Superman, si Christopher Reeves. Ano po? Sabi po ni Christopher Reeves, even though I don't personally believe in the Lord, I try to behave as though He was watching. Sabi po niya, hindi siya naniniwala
na meron talagang Diyos o merong Panginoon, pero nabubuhay siya na parang merong Diyos na nakabantay sa kanya. Hindi po sapat na yung ganoong parang paniniwala ng pagkatakot. Ang kinakailangan ay tunay na kapakumbabaan at pagkilala sa isang Diyos na buhay na may perpektong mga katangian. At isa pa po na sikat ay itong si Daniel Radcliffe, sa kanya pong mga pelikula. Sabi po niya, I'm not religious, I'm an atheist and a militant atheist when religion starts impacting on legislation. So matapang. Hindi lang daw siya nagpapahayag na hindi siya relihiyoso, hindi siya naniniwala sa Diyos. Sabi niya, nilalabanan ko ang anumang paniniil ng mga relihiyoso at pakikialam sa pagsasagawa ng mga batas. At tinutukoy po niya dyan, halimbawa ay ang batas sa LGBT, ang batas po sa abortion, ang batas sa racism at iba pa. So, mga kilala, nagpapakilalang matalino, sikat, mayaman, pero lahat po ng mga ito ay mangmang sa harap ng ating Diyos. Bakit? Sapagkat sabi po ng Biblia, dito sa Awit Kabanatang 14, talatang 1 at 2, wala namang Diyos ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama. Kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti, wala. Nagmamasid si Yahweh mula sa itaas, sangkatauhay kaniyang sinisiyasat, tinitingnan kung may taong marunong pa, na sa kanya'y gumagalang at sa kanya'y sumasamba. Kamangmangan po yung pagsasabi na walang Diyos. Ito po ay tahasang pagre-rebelde sa manlilikha. Kaya ang tawag po sa pagre-rebelde na ito sa manlilikha, ito po ay kasamaan. Ito po ay kasalanan. At kakilakilabot ang ganito pong pamumuhay na hindi kumikilala sa Diyos. Kaya nga po ang sabi, tumitingin po ang Diyos sa mundo at tingnan kung meron po bang mga marurunong matatalino na mga nilikha na sa kanya po'y gumagalang at sumasamba. Doon din po sa Awit, Kabanatang 53, talatang 1 at 2, ganito naman yung ating masusumpungan. Walang Diyos, sinasabi ng pusong hangal. Sila'y masasama, gumagawa ng kasamaang karumaldumal, wala isa mang gumagawa ng mabuti. Ang Diyos ay tumutunghay mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tignan kung may sino mang matalino na naghahanap sa Diyos. Pero yun pong mga nagpapakumbaba, yun pong humahanap sa Diyos, sa magagawa ng Diyos, yung humahanap ng kakontentuhan sa Diyos, ang tawag po ng Biblia, ang mga ito ang tunay na matalino. Gusto ko po kayong bigyan ngayon ng 6 na patunay na ito pong mga hindi naniniwala sa Diyos mga mangmang. Dahil ayon po sa isang video na aking napanood mula po kay Ask Cliff, doon sa videos po na Ask Cliff, ay ito po si Cliff ay isang apologist para sa Christian faith. At sinabi po niya, merong 6 na milagro na pinaniniwalaan nitong mga hindi naniniwala sa Diyos. At ito po ay kamangmangan dahil pinaniniwalaan po ng mga atheist itong 6 na ito. Una, the existence from non-existence. Yun pong pagkakaroon ng mula sa wala. Alam naman po natin papaano pong halimbawa sinasabi nitong si Charles Darwin at ilan pong mga atheist na hindi naniniwala sa isang Diyos na manlilikha. Saan nagmula ang lahat? Sasabihin po nila mula sa teorya ng Big Bang na may bungguan ng mga bato, bungguan ng mga gas, bungguan ng mga kung ano-ano po, at mula po sa mga bungguan na ito lumabas po ang buhay, nagkaroon ng buhay. Pero ito po ay isang kamangmangan na paniniwala.
papaanong magkakaroon ng existence from non-existent things? Kasi tatanungin natin, saan nanggaling yung bato? Saan nanggaling yung gas na nandoon? Kung wala ang lahat ng ito. Nothing is nothing. And nothing comes from nothing. Ano po? Pero ang ating pong paniniwala, meron pong Diyos na lumikha ng lahat. Pangalawa, merong kamangmangan itong mga atheist, order comes from chaos. Pag tinignan po natin, ang napakagandang mundo na ginawa ng Diyos, namamangha po tayo. Kaya nga po merong tinatawag na general revelation. Pag tinignan po natin ang napakagandang tanawin, halimbawa nasa Tagaytay po kayo, nasa Baguio, o kayo po ay nasa eroplano, nakikita po ninyo ang nasa baba, mula po sa pananaw sa Himpapawid, mamamangha po tayo at sasabihin, napakaganda, napakaayos ng lahat. Mayroong gumawa ng lahat ng ito. Mayroon pong order. At hindi po sabog ang lahat. Kagaya ng gustong sabihin dito pong mga atheists. Ito po isang kanilang kamangmangan. Na naniniwala sila na mayroong kaayusan pero walang pinagmulan ng kaayusan na ito na basta lamang nangyari na perpekto. And then yung pangatlo, life comes from non-life. Nagkaroon daw po na buhay mula sa mga walang buhay. Alam po natin na kapag ang isang walang buhay, hindi po ito makakapag-produce ng buhay. Pero ito po ay pinaniniwalaan nito pong mga atheist. Pang-apat, personal comes from non-personal. Yun pong kakayahan na magkaroon ng mga relasyon, yun pong mula sa sarili ng mga kakanyahan. Nagkaroon mula po sa mga bagay na wala namang mga kakayahang makipagrelasyon at makipagkomunikasyon. And then reason comes from non-reason. Yun pong mga pagpapaliwanag. Ngayong karunungan ay mula po sa mga bagay na hindi po maipaliwanag at wala pong karunungan. Ito po ay imposible din. Kaya nga po naniniwala tayo na right from the start, merong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sinasabi po, an omnipotent, omniscient, isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakaalam ng lahat at nasa lahat ng dako. At siya po ay mayroong karunungan at mayroong kapangyarihan at kakayahang higit sa kapangyarihan ng sinuman. Napakadali po para sa mga atheist na hindi kilalanin ang Diyos na ito. Okay. Pero kanila pong kinikilala na yun pong mga walang buhay ay po pwedeng mag-produce ng buhay. Yun pong mula po sa kaguluhan ay magkakaroon po ng napakaganda at perpektong order. Yun ay kanilang pinaniniwalaan. At ito po ay kamangmangan. And then yung panghuli, morality comes from matter. Kasi kung wala pong Diyos, wala pong pamantayan, walang nagbigay ng kautusan. Para saan po ang moralidad na ito? Hindi po ba? Di kung walang Diyos, wala pong lumikha, walang kautusan, bakit meron tayong konsepto ng moralidad? At ito po ay mahirap sagutin para sa mga atheist. Kaya nga po, sabi po ni R.C. Sproul, the main problem with those who deny the existence of God is not intellectual. It is not because of insufficient information, nor that God's manifestation of himself in nature has been obscured. The atheist problem is not that they cannot know God, rather it is they do not want to know him. Ayon po kay R.C. Sproul, hindi naman talaga sa walang karunungan at kulang na mga impormasyon kaya hindi maniwala ang mga atheist. Ito ang talagang problema. Ayaw nilang kilalanin
Ayaw nilang sampalatayanan na mayroong nag-iisang Diyos na nakahihigit sa lahat. Man's problem with the existence of God is not an intellectual problem. It is a moral problem. Ayaw kasi nila na sila'y pakikialaman. Ayaw nila na magpasakop sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi sabi po sa Romans 1:18, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men." Merong isang Diyos na puot sa lahat ng kasalanan ng tao, sa lahat ng hindi pagpapasakop ng tao at hindi pagkilala sa Diyos na buhay. Tinagalog po natin yan. Sabi po, ang pangunahing problema sa mga tumatanggi sa pagkakaroon ng Diyos ay hindi intelektual. Ito ay hindi dahil sa hindi sapat na impormasyon o na ang pagpapakita ng Diyos ng kanyang sarili sa kalikasan ay natakpan. Yung parang ang Diyos ay nagtatago. Ang problema ng mga ateista ay hindi dahil sa hindi nila kilala ang Diyos, bagkus ito ay ayaw nila na makilala siya. Ang problema ng tao sa pagkakaroon ng Diyos ay hindi intelektual na problema, ito ay isang moral na problema. Dahil simula pa po noon, ang tao ay ayaw na magpasakop sa otoridad ng Diyos. Sabi rito sa Roma, Kabanatang 1, talatang 11 hanggang talatang 20. Sino man po kasi naghahanap ng karunungan, nandyan ang karunungan, nandyan ang kalikasan, kaya nga po may general revelation. Sabi dito sa Roma, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos, maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya wala na silang maidadahilan pa. Yun po ang totoo. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Tingnan natin ang kanya pong mga nilikha. Makikita natin may gumawa ng lahat ng ito. Pero ayaw kilalanin ng tao. Sabi sa verse 21 hanggang 22, kahit na alam na nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Totoo po na mayroong Diyos, pero ayaw nilang ibigay ang pagkilala sa Diyos at sila po ay naghaka-haka. Nag-isip na mga walang kabuluhang mga bagay, nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip, sila'y nagmamarunong, pero sa harap ng Diyos, sila po ay hangal. Ano po ba yung ilang mga dahilan kung bakit hindi naniniwala sa Diyos ang mga tao? Maaring meron mula sa ating pagtitipon na ito virtually ngayong gabi, o yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga kaibigan. Bakit ba mayroong mga hindi naniniwala sa Diyos? Narito po yung ilang kadahilanan. Una, sila'y lumaki sa isang pamilyang walang pagpapahalaga sa Diyos. O pwede pong naniniwala naman sa Diyos, pero pinalaki po na hindi pinapahalagahan ang pagsamba sa Diyos, ang pagpananalangin sa Diyos, ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya po habang lumalaki ang mga batang ito, lumayo ang isip at ang puso sa Diyos. Sa isang pag-aaral, 32% ng mga atheists ang nagsabing lumaki sila sa isang tahanan na may magulang na hindi naniniwala sa Diyos. O kaya po pwedeng naniniwala sa Diyos pero pag nasa simbahan, pero pagdating sa pamumuhay ay hindi naman na ituro ang kahalagahan ng Diyos. Kaya po lumaki sa isang pamilya na hindi nagpapahalaga sa Diyos. Pangalawa, tumigil sa paniniwala sa mga aral ng relihiyon. So, sabi po rito, mahigit 60% ng mga atheist ay pinalaki sa mga tahanan na nagsisimba, ngunit sa isang punto na wala yung pananampalataya. Bakit? Dahil hindi nila naunawaan kung bakit naniniwala, sinabihan lamang sila na maniwala. Yun po, isipin, ritual lang.
sabi, pinalaki ko naman yan na ganyan. Oo, pinalaki, pero yung pagiging buhay ng Diyos ay hindi po nabigyan ng diin na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos ay espiritu, na ang Diyos ay dapat kilalanin at ang Diyos ay dapat nasundin at ikagalak sa buhay. Pangatlo, meron pong iba't ibang mga naging karanasan. Marahil may naging problema, may naging pagtatampo sa Diyos, to the point na itinakwil ang Diyos. And number 4, may mga hamong intelektual. Meron pong mga katanungang hindi masagot. Sabi, kung ang Diyos ay mapagmahal, bakit napakaraming kasamaan sa mundo? Kung nilikha ng Diyos ang mundo sa loob ng 6 na araw, paano yung evolusyon at yung mga dinosaur? So may mga hamong intelektual. Number 5, may mga emosyonal na mga hamon. Pupwedeng nasaktan sa buhay at may mga tanong ng bakit. Meron ding mga naghahangad ng pagkakaisa. Yung sinasabi na wag tayong magtalo-talo, basta ang mahalaga mababait tayong mga tao kaya naniniwala tayo sa Diyos. So hindi, yun ang pinakamahalaga sa lahat. And number 7, gusto ng moral na kalayaan. Ayaw nila na sila ay pakikialaman sa kanilang kasalanan. Ayaw nilang sumunod at ayaw nilang magpailalim sa Diyos. Kaya sila ay humantong sa pagtalikod sa Diyos na buhay. Pero, minamahal na mga kaibigan, merong mga patunay at nais kong tingnan natin to. May mga patunay na meron Diyos. Bukod sa mga talata ng Biblia, una, creation demands a creator. The fact na merong sangnilikha, merong lumalang. Kapag tayo ay nakakita ng isang building, humahanga tayo sa tayog nito, sa ganda ng mga building na ito. At sasabihin natin, merong gumawa, may nagdisenyo nito. Creation demands a creator. Kahit pa sa mga pinta, yung mga magagandang mga ipinipintang mga larawan, mga paintings, hindi basta sumulpot yun, may nagpinta na mahusay. Pangalawa, life demands a life giver. Merong buhay dahil may pinagmula ng buhay. Walang anumang buhay mula sa patay. Diyos lang ang nakagagawa ng buhay. Laws demand a lawgiver. Merong pagkatakot tayo na pumatay, magnakaw, because there is a lawgiver innate sa mga tao na merong isang nagbibigay ng kautusan kung ano ang tama at mali. Design demands a designer. Merong disenyo dahil may lumalang at may nag-isip at may nagdisenyo nito. Number 5, fulfilled prophetic promises. Sa Biblia, makikita po natin ang kamangha-manghang kapahayagan ng Diyos. Natupad ang mga napakatagal na ipinropesiya ng Diyos. At ito po ay gawa ng Diyos na buhay at nag-iisang makapangyarihan sa lahat. And then yung ating mga answered prayers, meron tayong hinihiling, tumutugon ng Diyos ayon sa kanyang kapangyarihan. Nagpapatunay na ang Diyos ay nakikinig at ang Diyos ay buhay. And then, a way of life that works. Ano ang buhay na nagbibigay po ng kapayapaan at ng kagalakan? Ang buhay na kumikilala sa Diyos. Mayroong mga magpapatotoo kung papaanong binago ng Diyos ang kanilang buhay mula sa dating pamumuhay na walang kapayapaan at walang kagalakan. Kaya nga po, sabi ni Albert Camus, I would rather live my life as if there is a God and die to find out there isn't, than live my life if there isn't and to die to find out that there is. Sabi, papamuhay ko itong buhay ko na ito na para bang may Diyos pagkatapos mamatay ako tapos wala pala. Kaysa naman, sabi niya, na mabuhay ako na parang walang Diyos at pagkatapos masumpungan ko sa kabilang buhay na mayroong palang Diyos. May karunungan ang maniwala at mabuhay na mayroong Diyos. Bilang pagwawakas, nais ko pong tingnan natin itong Deuteronomio 32:18. You neglected the rock who begot you and forgot the God who gave you birth. Hindi mo pinansin
ang batong nanganak sa iyo, kinalimutan mo ang Diyos na lumalang sa iyo. Isang napakalaking pagkakamali. At ngayong gabi, tayo ay hinihimok ng banal na spirito. Tinutulungang mabuksan ang ating isip at puso. Tanggapin at kilalanin ang katotohanang mayroong Diyos, siya'y dapat kilalanin at siya'y dapat napaglingkuran ng lahat ng sanglika. Tatapusin ko po sa pamamagitan ng pagbasa, Isaiah 43, sabi po ay ganito. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Walang nauna at wala ring papalit. Ako si Yahweh, wala nang iba pa. Walang ibang tagapagligtas maliban sa akin. Noong una pa man ako'y nagpahayag na. Ako ang nagligtas sa iyo at ang nagbalita ng lahat ng ito. Ako ang Diyos, mananatili akong Diyos, magpakailanman. Walang makakataka sa aking kapangyarihan, walang makahahadlang sa aking ginagawa. Tulungan nawa tayong lahat ng Panginoon na kilalanin na may tunay na buhay na Diyos, nag-iisa, walang katulad, at siyang nag-iisang tagapagligtas. Awitin po natin ang ating tugong awit. Nang ang buhay ko ay nalugmok sa karumihan at ang isipan ay inanod ng kamunduhan. Doon naramdaman ang tawag ng kaligtasan. Sa pag-ibig ni Jesus, ako'y kanyang natagpuan. O Diyos, ang makilala ka ng lubos ay aking hangarin at tangi kong dalangin ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman, maunawaan, yan ang nais ko sa makilala kang tunay. Amen. Amen. Tayo po'y manalangin. Nagpapakumbaba po kami sa iyo, nag-iisang Diyos na buhay walang katulad, makapangyarihan sa lahat. Salamat sa katotohanan ng inyo pong mga salita. Panginoon, kahabagan po ninyo kami, ang amin pong mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan. Pawiin po ninyo ang kamangmangan sa aming mga isipan. Tulungan po ninyo kaming magpakumbaba at kilalanin kayo na nag-iisang Diyos. Kilalanin ang inyong katangian, kilalanin ang inyong katotohanan, at pakanasain po namin ang kaligtasan kayo lamang ang makapagkakaloob sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Kahabagan po ninyo kami, maging ang bawat isang nakikinig sa pagtitipon po na ito. Pagpalain niyo po kaming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po sa bawat isa. Salamat sa kapahayagan ng kanyang mga salita. Salamat po sa nanonood sa ating Facebook Live, dito sa ating Google Meet, 58 po kanina. Maging sa ating mga kapatid na nagpagal at nagkaroon ng bahagi sa gawaing ito. Salamat po kila Kuya Onin, kay Ate Sara, kay Ashley, sa ating Brother Rex, at gayon din sa bawat isa na narito. At kung kayo po ay may pasasalamat, manaya po kayong mag-unmute, mag-raise hand, o kaya ay mag-chat sa ating chat box. Ayan, kung wala naman po,
tayo po ay manatili kung kayo po ay free pa para po sa ating sharing time. Okay, mag-open cam po tayo para sa ating picture taking. Yan, hintayin po natin na mag-open cam ang iba. Okay po, bibilang ako ng 3. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Thank you po sa bawat isa. Zero Bye po po. sa Bye po. Bye po. Bye bye. Thank you po.